Magandang araw, kaibigan. Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig, nakikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating pa na upload. Imbitasyon iyon galing kay Jepoy, ang pinsan ni Macdel. Nakilala ito ni Venice noong birthday party ni Michelle. Nagtataka siyang hindi sila nagpang-abot doon ni Macdel. Pero mabuti na rin iyon dahil si Jason ang kasama niya ng gabing iyon. She had no idea they were moving in such small circles. Isang resort sa Batangas ang pupuntahan nila. Kasama sa imbitasyon sina Jason at Yuri. Naroon din si Ninita, ang asawa nito, at ang mga anak na si Casey at Evo. May ilan pang kaibigan na inimbitahan si Jepoy na hindi pa kilala ni Venice. She arrived with Jason and Yuri, bagay na hindi nagustuhan ni Macdel, pero pinalampas nito iyon. Inihatid sila roon ni Kuya Marlon. Ang naiisip niyang problema ay kung alam ng mga tao sa paligid nila na champion swimmer si Bianca, because she could not swim if her life depended on it. Masaya na siyang nakababad sa tubig o kaya naman ay nagpapadulas sa slide ng pool na humigit kumulang 5 feet lang ang lalim. Oh, how helpless could she get? Si Macdel ang unang lumapit sa kanya. Nakita niyang iniwan nito si Michelle at halatang hindi iyon nagustuhan ng dalaga. Shame. Napakaganda ng pakikitungo ni Michelle sa kanya noong kaarawan nito. Ayaw niyang magbago iyon. He acknowledged the two brothers. Lumapit sa kanila si Ninita at ipinakilala ito ni Macdel. Inestima ng babae ang mga kapatid niya. Nasa kiddie pool umano ang asawa nito kasama ang mga bata. Nakita niyang nilapitan ni Jepoy si Michelle. Inakay siya ni Macdel patungo sa mga ito. I want to meet my friend, Michelle, and my cousin, Jepoy. This is Venice, my fiancé. Magkakilala na kami, aniya. Pinilit ngumiti. Yes, but you're not formally introduced as my fiancé, sweetheart. Kumusta? Tanong ni Michelle. Okay naman. Ang ganda rito, ano? Aniya rito. Of course, hindi ako pipili ng pangit na lugar. Salo ni Jepoy. May pakiramdam si Venice na ayaw ng lalaking ito sa kanya o kay Bianca. He was aloof and almost rude. Macdel, baka nagugutom ka na. Tara, samahan mo akong kumuha ng pagkain. Anyaya ni Michelle na para bang wala siya roon. Ikaw na rin ang kumuha para kay Bianca. By the way, si Jason ba iyong kausap ni Ate Ninita? Baka gusto mong tanungin ang best friend mo kung nagugutom na siya. Idiniin nito ang salitang best friend. Tiningnan siya ni Macdel as if saying sumama siya rito, pero di pansin ang patutsada ni Michelle. Pero umiling siya. Hindi pa ako nagugutom. Samahan mo na lang muna si Michelle. I'll be fine here with Jepoy. Malaki ang open cottage na iyon. Nakatayo sila ni Jepoy sa bamboo railings overlooking the sea. Sa kabilang bahagi ng mga pools, may comfortable wooden seats at sofa malapit sa pwesto nila. Gusto mong maupo? Tanong niya sa binata. Go ahead, nanatili itong nakatayo. Hindi na rin muna siya naupo. May nagawa ba akong mali sa iyo? I feel that you are almost hostile. Umpisa niya ng usapan. I'm sorry if I am that way toward you. I just that alam kong hindi ikaw ang tipo ng pinsan ko. I don't know what happened, pero he acts differently now.
Malamig na pahayag nito. "Do you see Michelle there?" Tanong nito na tumingin sa gawi ng babae. Sinunda ng mga mata niya ang direksyon kung saan ito nakatingin. Now, siya ang babaeng gusto ng pinsan ko. Siya ang dapat niligawan niya o nililigawan na niya before his mother announced his engagement to you. Michelle's loss. Hindi niya kaagad nasagot si Macdel. "Pero, what is it to you?" Malimanay niyang tanong. Sukat doon ay tinitigan siya ni Jepoy at nakita niya sa mga mata nito ang damdamin sa mga matang humaharap din sa kanya pag tumitingin siya sa salamin. "My God, mahal mo si Michelle?" "Damn you." Hindi nito alam pero parang gusto nitong bawiin ang sinabi nang malaman ng kulay ng mukha ng babae. "I'm sorry, hindi ko lang naisip na malalaman mo." "No, you're right. It was a trap that my grandmother set up with Macdel's mother. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Hindi mo kami dapat inimbita dito." Macdel wouldn't have it. Hindi siya pupunta at gusto ni Michelle na narito siya. "This is for them, hindi para sa iyo. So I would appreciate if you would fade out of the scene." Hindi alam ni Jepoy kung sinabi nito iyon upang iganti ang babaeng minamahal, upang masaktan din ang babaeng mahal ng pinsan nito. Because he was certain, mahal ni Macdel si Bianca. Pero bakit parang sinsero ang paghingi ng paumanhin ng dalaga? Bakit gusto na nitong magsisi ngayon sa sinabi? Macdel would never forgive him for what he had just said. "Naiintindihan ko, aalis na kami." "No, hindi iyon ang gusto kong mangyari." Naramdaman ni Venice na may umalalay sa kanya. Somebody held her waist to support her. Mabuti iyon dahil nanginginig ang mga tuhod niya sa narinig. Hindi kaagad siya nakakapit sa bamboo railings. So Michelle is the girl that Macdel loves. Ito ang dahilan kung bakit bitter ang binata noong una silang magkausap. And then, he suddenly resigned himself to the fact na engaged sila. At naniwala ito na plano niya na makasal dito. He's going to hate her for all eternity. "Are you okay?" Boses ni Jason iyon. She looked up to his eyes. Gusto niyang umiyak sa balikat nito. "You look pale." Tumingin ito sa katabi niyang lalaki. "Hi, was she feeling ill a while ago?" Tanong nito kay Jepoy. Siya na ang sumagot. "No, really, Jason, it must be..." Bumulong siya rito. "That time of the month." Pagsisinungaling niya. She was so used to him na wala lang ang ganitong mga bagay. Jepoy noted the closeness between the two and saw his cousin walking toward them. Madilim ang anyo nito. Kasunod nito si Michelle. Apparently, hindi pa rin kumakain ang dalawa. "What's wrong?" Tanong ni Macdel. Nasa kamay ni Jason na nasa baywang ni Venice ang mga mata nito. "Nahilo lang siya," sagot ni Jason. "It happens, don't worry." "Michelle, samahan mong kumain si Jason. I'll take care of her, if you don't mind." Sabi ng kanyang fiancé, kay Jason, siya ang tinutukoy. Umiling siya. "I'm fine. Ituro niyo na lang ang kwarto. Mahihiga lang ako sandali." "Sasamahan na kita," sabay na sabi ni na Jason at Macdel. Napatawa ng mapakla si Jepoy. Tiningnan ito ng masama ng dalawang lalaki. Inakay nito si Michelle palayo. "Excuse us," anito. "Can we talk?" Tanong ni Macdel kay Bianca. "Not now, Macdel. Hindi ko kaya." Hindi niya talaga kaya. Not after learning na nililigawan nito si Michelle nang mapilit na ma-engage sa kanyang kapatid. Kumala siya sa pagkakahawak ni Jason.
Are you sure you're okay? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ani Jason. Macdel listened as if he could believe his ears. No, ayos lang ako. I think dito na lang ako mauupo. Tawagin mo na si Yuri. Kumain na kayo. Sige na Macdel, sumama ka na rin. Hinihintay ka na ni Jepoy at ni Michelle. Parehong nanatili ang dalawang lalaki. Nakikiusap ang mga matang tumingin siya kay Jason. Please. Her stepbrother shrugged his shoulders. Tumalikod na ito. Well, sweetheart, I guess that leaves the two of us. Anong sinasabi sa iyo ni Jepoy? At huwag kang magkakaila dahil pinapanood ko kayo. Basag ni Macdel sa sandaling katahimikang namayani sa kanila. Authoritative ang tono ng boses nito. Wala namang importante, nahilo lang talaga ako pagkakaila niya. At ano iyong ibinulong mo kay Jason? Parang araw-araw ninyong gawain iyon Sarkastikong sabi nito. It's nothing, aniya, namumula. Nothing? So why does it make you blush, sweetheart? Own up. What did you tell him? Pilit nito. Pag sinabi ko sa iyo, do you promise me na tatayo ka na at kakain? That you would leave me in peace? Napakibit balikat ito. I don't know. Depende. Come on. Anong ibinulong mo sa kanya? Bakit ka namumutla nang lapitan kita kanina? I'll tell you, but only after you say na iiwan mo muna ako para makapagpahinga. Even for just an hour. Siguro naman sapat na iyon kay Jepoy para magkasama sina Macdel at Michelle. And then she would tell Jason na hindi nagbago ang pakiramdam niya at umuwi na lang sila. Okay, 1 hour, just an hour. Fine, I told him. That, bakit ganon kahirap sabihin sa akin? Ibulong mo rin kung makakatulong iyon, he said exasperated. Meron ako, aniya, bumulong dito. He was sitting beside her sa sopa. You told him that? Tumaas ang boses nito at napalingon sa kanila si Jason at iba pang kasama na nasa buffet table at kumukuha ng pagkain. Ano naman? And you promise to leave me? Like hell, I will. You expect me to live after what you have just admitted? Gaano ba ka talaga kayo ka-close? How come you tell him these things? They were arguing in muted tones. I told you before, para ko na siyang kapatid. And you promise 1 hour. Mababa ang tono niya. You haven't heard the end of this, he warned. Nakahinga siya ng maluwag nang tumayo ito at tumalikod. Tumabi sa kanan niya si Yuri, sa kaliwa naman si Jason. Parehong may hawak na plato ng pagkain ang dalawa at nag-uusap over her head kung gaano iyon kasarap. There were seafoods, chicken and pork meat, rice and a lot more. Pag siya ang kumakain, tama na ang 1 o 2 putahe sa plato niya. Iba talaga ang appetite ng mga lalaki. Kaya mo bang ubusin iyan? Tanong niya kay Yuri. Tumangulang ito na puno ang bibig. Napailing siya. Gusto mo? Itinapat nito sa bibig niya ang isang deep-fried drumstick. Inilayo niya ang mukha. She couldn't stomach the thought of food. Napatingin siya sa plato ni Jason. Saka niya nakita. Manggat, magoong at nangasim ang bibig niya at sigmura. Parang ang sarap. Nahawakan na niya iyon bago nagpaalam sa stepbrother. There were times in the past when she ate on his plate. They had shared a number of meals. Penge ha? Naisubo na niya ang mangga na may bagoong bago ito nakapag-react. Akala ko ba may shut up? Saway niya sa sasabihin nito. Kumuha pa siya ng isang hiwa ng mangga sa plato nito. Diba sabi ni Mami kapag
Mami rin ang tawag nito sa mama nila ni Yuri. Sinabi niya lamang iyon. Di iyon totoo. At least sa akin, hindi. She wasn't sure, pero hindi niya pa natitingnan ang calendar niya. Ngayon nga yata ang schedule ng dalaw niya. Bago pa siya nakakuha ng isa pang hiwa ng mangga, ay nailayo na ni Jason ang plato. Enough! Sumandal siya sa upuan. Pinagtatawanan siya ni Yuri. Belat! Damot! Siniringan niya si Jason. Bawal, anito. Nakitawa na rin. Tawa pa rin ang tawa si Yuri. She pelted his left shoulder with her small rye first. Mahina lang naman at di nito ininda iyon. Masiya pa nga yata ang nasasaktan kaya tinigilan na niya. Nang mag-angat siya ng tingin ay nasa harapan niya si Macdel. His face was grimly set. Wala pang isang oras, tutol niya. Inilahad nito ang kamay. I could see that you're hungry. Halika na. Kumain ka ng maayos, Bianca. Ani Jason. Bago pa sila mapikon sa pag-uutos ng mga ito, ay tumayo na siya. Nasa buffet table na sila nang magkomento si Macdel. Isang salita lang niya, sumunod ka. Hindi, no, gusto niyang sabihin. Kumakain ka pa sa plato niya. Napatingin siya rito at napahalakhak. I was not. Dumampot lang ako. Natakam lang ako dun sa... Pareho na rin iyon. Okay, mali ako. Pakainin mo na lang ako. You're right, nagugutom na ako. Wrong, ako ang pakakainin mo. Susubuan mo ako. Natawa siya. Ang laki mo na kaya? Tsaka 'di ba, kumakain na kayo kanina, Nina. Sila lang ang kumain. Wala akong gana kanina. O sige na, sige na. Susubuan na kung susubuan. Pero dun tayo sa malayo ha. Dun sa konti ang tao. Para walang masyadong makakita. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito. No, dito na lang tayo. Para mahiya ka at kumain ka mag-isa. Bawi niya. Maraming lamesa malapit sa pool area. Namili sila sa mga iyon. Nakita niyang nasa di kalayuan sina Jepoy at Michelle. Nasa mukha ng lalaki na hindi ito sang-ayon sa pagkakalapit nila ni Macdel. Hindi rin maipinta ang magandang mukha ni Michelle. Bakit di na lang tayo makishare kina Michelle? Suggestion niya. Ayoko, galing na ako doon kanina. 3 is crowd and 4 is a roadie one, sagot ng binata. Nakahanap ito ng gustong pwesto. Dito na tayo maupo. Inalalayan siya nito. They set down their plates. Anong gusto mong kainin? Tanong niya. Iyong crab, maikling sagot nito. Umiling siya, takot ako dyan. May phobia ako sa may sipit. Humalakhak ito. Are you serious? Very. Hindi ako kumakain yan. Ayoko, pero I don't mind kung kakain ka. Go ahead. So anong isusubo mo sa akin? Puno ng sipit ang plato ko? Tumawa siya. No, we're not that type of... Of what? Hindi siya sumagot. Pinalampas nito iyon. Sige, gusto kong tikman iyong adobo sa plato mo. Go, tikman mo. Itinulak pa niya palapit ng kaunti ang sariling plato sa plato nito. Hey, subuan mo ako. Ang dami kayang tao, mahiyang sabi niya. So what? Paki ko sa kanila. Ako may paki. Please Macdel, saka na lang natin gawin ito, promise, just not today. Sa kondo mo? Okay, pero may interes. Anong interes? Hinalikan siya nito sa pisngi. Napamaang siya rito. Hey, that's unfair. Naniningil ka na kaagad? Iyon ang interes. Say goodbye to your condo dinner. Hala, sige. Ilang subo ang gusto mo? Tinusok niya ang kalahating hipon sa plato niya. Nga, utos nito. Sapo ang mukha na tawa ito ng tawa. Pati tuloy siya ay nahawa. He looked so handsome.
Ibinaba niya sa plato ang hawak na tinidor na inilalapit sa bibig nito. Bahala ka dyan, aniya. Pinigilan nito ang pupulsuhan siya. Sit down. Tumawag ito ng waiter at tinanong siya kung ano ang gusto niyang inumin. Tubig lang ang hiningi niya. Fruit juice ang kay MacDel. Let's eat. Basta, don't forget my 1 hour. After this, gusto ko makipaglaro kina Casey at Evo doon sa kiddie pool. Promise me na hindi ka mang-iistorbo. And this time, tuparin mo ang pangako mo. He granted. I'll take that as a yes. Nang patapos na silang kumain, ay lumapit sa kanila sina Michelle at Jepoy. I hope you don't mind, Bianca, pero we share the same room sa cottage. No problem, aniya. Kukunin ko na lang iyong gamit ko sa kwarto ni na Yuri. Magkasama ang dalawa nilang kapatid doon. Ako nang kukuha. Iisa ang kwarto naming 4, ani MacDel. Pwedeng sumama, aniya. Gusto niyang makausap si Jason. Sige, sagot nito. Pasama na rin, sabad ni Michelle. Gusto kong makita iyong kwarto. Okay, let's go, ani Jepoy nang mapansing tapos nang kumain ang dalawa. Hinagip ni MacDel ang kamay niya. Gaano katagal niya kayang hawak ang kamay nito? Nang pumasok sila sa kwarto, ay wala roon sina Jason at Yuri. Mamaya na nila hahanapin ang mga ito. Nakita niya kaagad ang bag na kilalalagyan ng damit at gamit niya. Kinuha iyon ni MacDel mula sa pagkakabuhat niya. Magkakahiwalay ang cottages nila. 4 ang nirenta ni Jepoy. Isa para sa kanila ni Michelle, isa para sa pamilya ni Ninita, isa para sa 4 na lalaki, at isa pa para sa iba pa nitong kabarkada. Ihahatid ko na kayo sa kwarto nyo ni Michelle, anang binata. Sumunod din si Jepoy sa kanila. Tumingin siya sa relo pagdating sa pinto ng silid nila ni Michelle. Naunang pumasok doon ang dalaga. Pagkatalikod ni Michelle ay nagpaalam na rin si Jepoy sa kanila. May pupuntahan ka ba? Tanong ni MacDel. Umiling siya. Inoorasan kita. It's 1:35 p.m. See you after an hour. Paalam niya bago isinara ang pinto sa mukha nito. Nakita niyang inilalatag ni Michelle sa kama ang bathing suit na plano marahil nitong isuot. Malaki ang kanilang silid, air-condition at queen size ang bed. 2 ang kama roon. Nakapamili na si Michelle at kay Bianca ang malapit sa pinto. Hindi mo ba kaya na wala si MacDel sa tabi mo? 1 oras? Maikli yata iyon para sa, usapang lalaki. Napangiti siya, napapailing. Boy, did Michelle get it wrong? Pero wala siyang balak na ituwid ito. Bahala ito sa gustong isipin. Hayaan mo siya. Matagal na ba kayong magkaibigan ni Jason? Tanong nito. Nakaupo at pinapanood siyang maglabas ng toiletries mula sa sariling bag. I guess you could say that. Mas kasundo mo siya kaysa kay MacDel? Patuloy nito. Yes, but in a different way. Hindi na nito hinintay na makapagsalita pa siya. Hindi ka ba nililigawan ni Jason? Napahalakhak siya. Jason was technically and legally her brother. Ano ang palagay ng babaeng ito sa kanila? Incestuous? No, malabo iyon. Tiningnan siya nito na parabang hindi ito makapaniwala sa kanyang isinagot. Pero kung nanligaw siya sa iyo, posible bang ma-develop ang feelings mo sa kanya? Hindi niya talaga naisip iyon kahit kailan. Kahit na nga noong college years niya ay madalas mapagkamalang boyfriend niya si Jason. She did not bother correcting that notion. Nakakatulong iyon para itaboy ang mga unwanted suitors noon. Pero ngayon ay ayaw niyang magbigay ng ganoong impresyon kanino man.
sa isipin na makakarating iyon kay Macdel. Ngayon pa na parang nagseselos ang binata sa stepbrother niya. Iyon nga kaya ang damdamin ni Macdel? O simpleng dog in the manger attitude lamang iyon? I think the question is pointless kasi parehong hindi ganoon ang feelings namin sa isa't isa. How do you know? Paano ka nakakasiguro sa feelings ni Jason? Maybe because I've lived with him for almost all of my life. I've watched women come in and out of his life na para ma-develop sa kanya. I think he respects me, if not my mother too much to get involved with me in that sense. Sa totoo lang, ngayon ko lang napag-isipan iyang mga sinasabi mo, but I think Jason wouldn't be comfortable discussing it. Cause I was gonna suggested siya na lang ang tanungin mo. Then again, it's really unfair to him dahil I don't feel na may ganoon siyang intensyon sa akin. I can assure you, magkaibigan lang talaga kami. Plus, step relations. But then, hindi mo pwedeng malaman iyon. Hindi pa. Parang nanlumo ang babae sa sagot niya. Sweet ba si Macdel? Maya-maya ay tanong nito. Naglagay si Bini sa sunscreen lotion sa katawan. Bago magbago ang isip niya, ay mag-decide na siyang mag-swimming kahit sandali. Sa totoo lang, okay na sa kanya kahit hindi lumabas. Ang sabi ni Jepoy ay may jacuzzi ang silid na iyon. Sweet, antipatiko iyon. Aniya, tumatawa, naalala ang unang pagtatagpo nila. Oo, sweet naman siya kahit papaano. He cooks for you, drives for you, takes you in his arms, kisses you. The list goes on. Sweet na sweet talaga. Pero ganoon marahil ang binata sa mga naging kasintahan nito. Kay Michelle, noong liniligawan pa nito ang dalaga. She was suddenly saddened by the thought. Pwedeng magpatulong? Lumapit si Michelle sa kama niya. Inilapit nito sa mukha niya ang pupulsuhan. Pakitanggal naman itong bracelet. Medyo mahigpit itong latch eh. Sure, tahimik niyang inalis iyon at ibinigay rito. Siguro marami kang magagandang alahas saad nito. Marami nga sigurong alahas si Bianca, pero hindi sumagot si Venice. Personally, hindi siya mahilig sa alahas. Wristwatch lang ang suot niya ngayon. Kung may nakakapansin man, hindi niya ginagamit ang alahas ng kakambal. Ang totoo, hindi pa niya nabubuksan ang jewelry box nito kahit na ang payo ni Regina ay i-familiarize niya ang sarili sa mga pag-aari ng nasirang kapatid. Maganda ang bracelet na iyan, aniyang umaasang tama ang sinabi. You think so? Regalo ito ni Macdel nung nakaaraang birthday ko. Anito, I think he's sweet. Isn't he? Di niya makuhang ngumiti. Nagawa na ni Michelle ang gusto nito. Naitanim na nito ang binhi ng pagdududa sa isip at puso niya. Hindi nito sinabi na regalo ng magpinsang Jepoy at Macdel ang bracelet. At lalong hindi nito idinagdag na ipinagmamalaki ni Jepoy na ito ang pumili niyon. For all Michelle knew, monetary lamang ang contribution doon ni Macdel. Nireregaluhan ka rin ba niya ng jewelry? Umiling siya. Oh, come on. What was the last gift he gave you? Susi. Susi? Kunot noong ulit nito sa condo unit niya. Excuse me, sisilipin ko lang talagang kung talagang maganda iyong jacuzzi. Pagbalik niya ay wala na sa kwarto si Michelle. Ano kaya ang pinaplano ni Michelle upang mapaglayo ang dalawang nag-iibigan? Ito na kaya ang katapusan na nagsisimula pa lamang na pag-uunawaan ng dalawang patagong nagmamahalan, si Venice at Macdel? Ano ang kahihinatnan
na mga pangyayaring ito. Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang mga kaganapan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and keep safe everyone.